Magkakaibang bilang na mga umano'y biktima ng war on drugs, pinuna ng isang British political vlogger. Saan daw ba ito galing? Hindi naman daw kasi pwedeng basta na lang hulaan ang bilang ng mga sinasabing biktima nang walang matibay at konkretong basehan dahil isa itong seryosong usapin. Kasabay nito, bagamat dayuhan, umaasat nananalangin din ng British vlogger para sa maayos na kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa kustodiya pa rin ng ICC. Hiling niya, wala sanang mangyaring masama sa dating presidente habang nasa kamay siya ng mga banyaga. Si Sara Santos magbabalita. But then the numbers are wildly inflated. You know, the EU said 12,000, the Philippine National Police say 6,000. Some biased media were claiming 30,000. Where do they get 30,000 deaths? Have they got the names of these 30,000 people? If the PNP alerted and are counting a body, how does 6,000 suddenly become 30,000? And you can't pick figures wildly out of the sky. Huwag bastang hulaan ng bilang. Ito ang komento ng isang British political vlogger sa libu-libo rang biktima ng war on drugs campaign ng Administrasyong Duterte. Ang British political vlogger na si Malcolm Conlan ay isang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, naniniwala siyang maraming buhay ang nabago sa ilalim ng pamumuno ng dating Pangulo na minsan pa man ay nalulong din sa iligal na droga. Nilinaw ni Conlan na hindi siya basta-bastang naniniwala sa mga balitang kanyang narinig at nabasa sa media tungkol kay Duterte. Sa katunayan, nagsagawa rin daw siya ng sarili niyang pananaliksik at ang resulta, hindi niya mabilang ang dami ng mga testimonyang ibinahagi o ipinaabot sa kanya ng mismong mga dating lulong sa droga o di kaya ng mga kamag-anak nito. Binigyan din ni Conlan na ang mga operasyon laban sa droga sa panahon ni Duterte ay nagresulta sa pagkakasabat ng bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu na ipinasok sa bansa, isang bagay na hindi matatawaran. I know that for a fact because I uploaded information from the PNP. Nilinaw ni Conlan na hindi naman daw siya kontra sa mga pamilyang namatay sa panahon ng war on drugs campaign ng dating Pangulo. Anya, karapatan din daw nilang mapakinggan ng publiko. Pero ipinunto niya na sa halos 70 beses niyang pagbisita sa Pilipinas sa loob ng 3 dekada, sa ilalim ng 4 na administrasyon, di hamak na mas ligtas ang Pilipinas noong panahon ni Pangulong Duterte. Si Conlan ay nakapangasawa ng isang Pilipina at may pamilya rin sa Pilipinas. Kaya naman hindi niya mapigilang mag-alala at makisimpat siya sa nararamdaman ng maraming Pilipino matapos ang iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kaya naman, pag-amin niya, patuloy niyang dinadalangin ang kalusugan ng 80 anyos na dating presidente. I do think there would literally be a war in the Philippines if he passed away. There would be fighting on the streets. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sara Santos, SMNI News.